Umpisahan na ho natin at 9 minutes after 10 in the morning. So, eto hong topic natin. Alam niyo mga boss, yung the first, eto ho, nasa diary ho to ngayon, ano? Iba ho yung binabalita, iba ho sa atin, pagdating ho sa atin, ina-analyze ho natin. Go with me here, analyze this. Bossing, eto ho yung first order ho na inisyu agad ni Digong, and that's the executive order ho for the implementation ho ng sinasabing FOI. So, ano ho to, mga bossing? FOI, Freedom of Information. So, dito ho parte, bagay na hindi ho na ipasa. Ala ho nangyari noong panahon ho ng Dilaw. Ngayon, for the first time, ginawa ho ng talagang as expected na inaasahan ho ng taong bayan, mga boss, na ito hong FOI, hindi na ho ito pwedeng loko-lokohin ho yung mga kababayan ho natin. Isa yung dahilan kung bakit ho na talagang binasura ho yung the yellow bleeding hearts is because one of the things na hindi ho sila nagawa yun hong freedom of information. Ang freedom of information, mga bossing, ito ho naging dahilan ho kung bakit naging nahati-hati ho naging divisive. Natatandaan niyo ho ba ng the other week na sinabi ho natin, ang dahilan ho kung bakit dumami ho yung mga addictus. At saka nagbebenta ho ng droga. At saka dumami ho bilang ng mga drug lords and drug users is because of the divisiveness. Not divisiveness, because of the permissiveness. Sinasabi ho natin dito yung ating tolerance, and then yun hong parte na tatlo ho yung parte na yan. Put it up here, Apple, help me out here. Yung sinabi ho natin, mga boss, kasi ang mabilis ho tayo, who's sitting in there, kumari, dismissiveness, sinabi ho natin permissiveness, as well as tolerance. So dito ho sa sinasabing dismissiveness, or dismissive, permissive, and tolerance. Yung tolerance, mga bossing, ito ho yung mga dahilan kung bakit ho binaliwala ho kasi yung droga noon. Yung droga ho kasi ni isa hong palabra na lumabas ho sa bibig ho ni Pinoy na pagdedeklara ng giyera kontra droga, hindi ho nangyari. Ngayon, maliban ho sa pagiging dismissive, tolerant, and pagiging permissive, ito hong bagay na sasabihin ho natin. Ito hong FOI, naging malaking issue ho to Nahati ho yung bansa ho natin dito sa kagustuhan ho ng mamamayan na maipasa ho to, mga putok sa buhong mga kongresistang mga ngayon ay nagtalo na sa kabilang bakod. Ito naging divisive ho ito itong paghati-hati Naging dahilan ho para magalit, maboyset si Juan de la Cruz. Na ayaw ho tingnan ng mga bleeding yellow hearts. Na, anong ibig sabihin ng bleeding yellow hearts? Yung mahilig ho maglagay ho ng yellow ribbon, natatandaan niyo ho ba? Inauguration ho ni Pinoy, ni Digong, si Pinoy ang suot niya, I'm not bashing Pinoy here. Look at the tape, mga bossing, the file, si Digong, simpleng barong na, it's very simple. Kung minsan mas maganda pang barong ng security ko, mga boss. Not to insult Digong. That's how simple this guy is. Walang ek-ek. That's the president. Yung isa may flag unifying the people of the Republic of the Philippines, the 16 million Filipinos who voted, and those bleeding yellow hearts kasama na rin doon. And those other, don't know kung sila'y Pilipino o Amerikano at yung iba diyan nagsama-sama na. Pero itong kay Digong, listen carefully. He used the flag there sa kanyang, sa dibdib niya. Yung isa, yan ho. Nakita naman ho natin yan I mean, hindi ho ba nakakabuisit? Talagang pinanindigan hanggang huling sandali. Okay? While President Digong, decided to have that flag, little flag, and then Filipino flag, yung isa, si Tony Orlando ang pinili niya. Yan ho, doon pa lang nakita niyo na, nalalayas na, gusto niya pa rin kate. Now, ano hong ibig sabihin nito ni Ben Tulfo, si Bitag, mga bossing? It's Monday! It's Monday! Mataas yung energy level ho ni Bitag Ben, ni Bitag Tulfo. Okay, let me tell you this.
Doon pa lang makikita nyo na kung anong klaseng gobyerno nakaraan. And I'm not faulting them for that. It's just, that's what they stand. They stand for what? For divisiveness, tolerance, permissive, and dismissive. Dismissive, tolerance, permissive, and divisive. Those are the key words na pwede kong gamitin sa inyo eh. Kaya nga yung sinasabing divisive, permissive, and then dismissive, Jesus Maria Joseph, and tolerance equals Tony Orlando. I'm just trying to stress the point. Analyze this, mga bossing. With due respect doon sa Tony Orlando, who yan, kumanta ho niyan, way back in the 70s. I was a little kid. Okay. And ito hong aking sinasabi, mga bossing, FOI. First order ho na ginawa ho ni Pinoy is to come up with the executive order, and it's going to be ni Digong, the President Digong, is to come up with the executive order that never happened nung panahon ho ni Pinoy. Ano hong ginawa ngayon ni Digong? And now saying executive order na kinakailangan, ito ho yung magko-cover, not all, ito sa executive department, limited and confined only sa executive department and all the departments working under the office of the President, under the executive. How about the legislative? How about the judiciary? Oh, you need to pass a law. Di ba? Natayenga ho to eh. Talagang ito ho yung mga bleeding yellow horse that cost, that cost divisiveness. Eh, mga dilaw ho na mga kongresistang mga balimbing na mga putok sa buho na nandyan na ho sila ngayon. Sumapi na ho sila. Hindi kung kaya, hindi ho na pasa ho to nung sa anin ho na buwa na 6 taon. Sinabi niya, una daw gagawin niya. Ang problema, ito ho mga divisive, tolerant, permissive, and sabihin na ho, dismissive na mga yellow, bleeding hearts na saksakan ho dati ng dami, dyan ho sa Kongreso, sila ho ngayon ay balimbing na. Sila na ho ngayon yung minority. Kaya kung majority kayo mga balimbing sang katabang balimbing, ipasan nyo na para hindi naman kayo pinahihiya ni Digong. Ang ginagawa ni Digong, reverse psychology. Ito, gagawin ko ha. Para kayo mga nasa Kongreso, mahiya-hiya kayong kakapal na mga mukha ninyo. Di ba? Para pati sa hudikatura, susunod na rin. Kasi ano hong ibig sabihin ng FOI? Freedom of Information. Karapatan ni Juan de la Cruz na kunin yung mga impormasyon na kinakailangan malaman nila na hindi na dapat sila'y manikluhod lalapit doon sa mga departamento para mahingi yung mga impormasyong nararapat na dapat makita ni Juan de la Cruz. Sabi nga ni Pinoy, understand this is, which is totoo naman dapat na hindi naman talaga nangyari. Kayo ang boss po. Totoo yan, kaso hindi mo ginawa. I'm not a basher here. I'm stating a fact. Analyze what I'm saying, bossing. I don't make any opinion. I make analysis and then let you, just look at the issue and then you yourself, kayo na mismo ang mag-analisa at magigising hukay sa katotohanan. Sa bawat departamento, mga bossing, ng pamahalaan, ay dapat accessible ho yung mga impormasyon na dapat malaman ni Juan de la Cruz. Ito ho'y mahaba-habang pag-analyze na we will now connect every situations to the fact that the freedom of information is very important. Why? Ito ho. Kasi nung panahon ho ni Pinoy, di nila pinasa to. Ang dami ho kasing mga sinasabing conditionalities. Conditionalities na ginawa ng mga bleeding yellow hearts congressmen and senators na mga liberal. Sila ho yung mga sinasabing, hindi, importante kasi, yung mga media, the right to reply, mga putok sa buho kayo eh. Kaya tuloy nagalit sa yung social media. Anong nangyayari? Binasura kayo. You think that you can just simply go ahead and just be divisive just because the yellow bleeding hearts tie a yellow ribbon. Paano yung mga hindi nagtasusot ng tayo ribbon? Mahahati talagang bansa. That's because that song started way back when, pagkatapos ng people power, and these people, sinarapan na, can't get over it. And so the new generation, and then the new generation of the generation of the 25 to 35, and then the next generation, the millennial, the 18 to 25, fully understood na ito'y importanteng malaman. Kasi doon sa 35 o 45 and 45 to 55, tanggap na ho nila na talagang merong hati-hati.
Kanya-kanya tayo. Ikaw dilaw, ako hindi. So, paano mo pag-iisahin ng bansa? Ang ganun. O, nakita niyo ba si Digong? Nung inauguration, he wore a flag. That's it. Yung isa, hindi na lang ginawang pink yung ribbon mo na yan. Alam na namin kung anong ibig sabihin noon. Hindi ba? Advocacy yun. Kaso yellow. Anong ibig sabihin yellow? Pinanindigan mo talagang yellow bleeding hearts at marami pang iba dyan, nagtalunan. Kita nyo nga si Leni Robredo, sometimes it makes me wonder, nung siya ho'y inano na parang dineclare na winner na remains to be seen, hindi ho siya nagdilaw, nahiya ho siya kasi magiging divisive. At saka ho, doon ata sa kanya mga, lately, ayaw na ho magdilaw ni Robredo. Alam niyo ho ba bakit? Kasi ang kulay dilaw, paghahati-hati sa bansa, hindi ho unity. Kaya marami ho mga sinasabing yellow bleeding hearts na mga journalists sa Inquirer, puno ho yan eh. That's a product of a yellow bleeding hearts from way, way back after the present. They can't get over it. So ano hong ibig sabihin yan? Hati, si Digong may isang salita mga bossing. Sabi niya, ipatutupad ko ang FOI. So executive order is coming. Now we will talk about what is this FOI. Ano sa simpleng salita, ano bang ibig sabihin nito para mga ibang mga OFW, yung ibang mga nasa ibang bansa? Ano bang FOI na yung mga bossing? Ang FOI ay karapatan ho dapat ni Juan de la Cruz na hindi na manikluhod na lumapit, na magmamakaawang makuha yung impormasyon na ayaw ho ibalabas ng mga bleeding yellow hearts na nakaupo noon. Ano ho yun? Mga impormasyon na dapat malaman ho nila. Kaya lang, gawa ho nila may conditionalities na kasi hindi. Kasi itong mga potok sa buhong mga kongresista na to, ewan natin ngayon, kundi ba namang tablang kayo ng hiya kay mga potok sa buhong, mga yellow bleeding hearts kayo. Nagagalit ba ako? Hindi. Nagpapaliwanag lang. I'm trying to make an analysis here. No point of having an opinion. Kasi totoo ho to eh. So, ngayon, ano ho yung mga dapat, ano bang saysay ng FOI? Mantakin yung mga bossing pag may proyekto, aktibidades, programa ng gobyerno na popondohan, dapat malaman ni Juan de la Cruz para sila'y tutulong sa sinasabing pagbabago. Ang gusto nitong mga dilaw na mga yellow bleeding hearts, ang dugo ay kulay dilaw. Nakakita ka bang dugo pula? Hindi ba ang dugo pula? Ibig sabihin, the love of country. That's what Digong stands for. The yellow bleeding hearts, the yellow apdo, yellow dugo. Can you see? A yellow-colored blood, that's the liberal. Di ba? Kaya ayaw ho nila ipasa kasi may mga kondisyon. Gaano kahalaga itong FOI? Naturalmente, mga bossing. Alam mo ba, paano malalaman ni Juan de la Cruz na halimbawa, ito ho, no? May proyekto ka sa probinsya, may proyekto ka sa munisipyo, may proyekto ka sa syudad, may proyekto at programa, aktibidades sa anumang rehiyon, yun ho mga watchdog ho, na mga anti-corruption watchdog, ito ho yung mga pondo, the budget, all the budget na dapat makita para maisulong ho nila kung ano yung dapat doon sa kanilang probinsya. Itinatago ho eh. Ayaw nilang palabas, tapos bubulaga ka na lang. Ginamit ho kasi ito ho yung sinasabing BUB, bottom-up budgeting. BUB, bottom-up budgeting. Ibig sabihin sa ibaba. Ito hong yellow, itong BUB, sa maniwala man kayo sa hindi, mga bossing, gawa ho ng dilaw yan. Magagaling ho mga dilaw gumawa ng mga programa. Ang problema, ginagawa nila, palusot. Ito ho yung sinasabing kahipokrituhan na magagaling sila para sila'y malaala para iboto. Ginawa ho nila yung BUB mga a year and a half before the election para may recall. Nangyari, a year and a half, binasura na sila. Kinakailangan mo bang hingin yan? Hindi na dapat hingin yan. So, pag-usapan ho natin mamaya ho yan, para maintindihan nyo. Balik ho tayo rito kay Digong. Ano ho nangyari dito mga boss? Di ba? Marching order. Executive, executive order lang, EO. Executive order, accessible na sa publiko ang mga bagay na dapat malaman ni Juan de la Cruz sa mga departamento kung yan ay pondo sa pamamagitan ng proyekto, aktibidades at programa ng gobyerno na mismo yung mga mamamayan sa mga probinsya, munisipyo, syudad at rehiyon makakatulong at maging kabahagi ng sinasabing pagbabago.
na para kung ano yung pangangailangan sa probinsya, manggagaling mismo sa taong bayan sa ibaba, papuntang paitaas, pupondohan ng gobyerno. Paano pag pinondohan ng gobyerno, tinatago ng sinasabing mga putok sa buho dahil yung mga matatakaw na kongresista noon gustong itago sa pamamagitan ng courtesy of Yellow Bleeding Hearts kay Abad Huto Ano hong ginawa ni Abad, mga bossing? Siya hong may architect ho ng BUB, kasama ho si Mar Rojas. Ngayon, sabi ho ni Ben Diokno, we will try to revisit that para magamit. Mamaya, pag-usapan ho natin ng in full ho yan. So, ngayon, patikim lang ho to. Pakatikim lang ho to. Kay baba, pakatikim lang ho to yung aking mga sinasabi, mga bossing. So what I'm saying here, the President Digong, the new President, sinuot niyo ho sa kanyang dibdib, ay watawat ho ng Pilipinas para magkaisa. Yung isang lalayas ng putok sa buho, pinanindigan ho. Yung yellow ribbon. Doon mo makikita, dalawang presidente magkaiba. Si Digong ho nagsabi, mahihirapan ako sa ginagawa ko to, pero gagawin natin ang lahat. Sama-sama, kabalikat kayo sa pagbabago na hindi madali. Yun hong sinasabing katapatan na magsalita derecho. May bayag, hindi ka pareho ng isa. Ewan kung bayag ba. Ewan, kung tawag mo ron, baka nagkakalansingan ni Yak Balls. Hindi ho masabi. Kasi pag nagsalita ho siya, laging naninisi. Sisi rito, sisi roon, sisi dyan. Sisi hanggang saan, kailanman kapatid, sisi rito, sisi roon. Hindi kasamang Channel 5 dyan. Hindi ho ba? Sisi dito, sisi doon, kailanman saan man kapatid, sisi. Kahit saan. Itaas at ibaba, harap at likuran. Kahit saan. Sisi, sisihan. Kaya walang natapos, puro sisi. Hindi naman nagsisisi, kundi siya yung naninisi. The blame game. Narinig niyo ba kay Digong? Kay Digong po pwede naman sabihin sana, kayo ha, makinig kayo ha. Sa tagal ng panahon, wala kayong ginawa. Hindi ho ganun ang ginawa Digong 15 minutes lang. Sinabi na kung anong dapat gawin. Marching order. Tumigil kayo, maayos kayo. Wala akong pakialam. Gagawin kong trabaho ko. Yan ang mandato sa akin ng taong bayan. Hindi siya nanisi at sinisisi yung mga putok sa buhong dilaw. Ngayon, dahil hindi niya masisi mga putok sa buhong dilaw, hindi naman trabaho ko para magsisihin itong mga putok sa duho. Ginigising ho namin kayo, mga social media followers, the power of social media to listen, understand, analyze, and discern. And that's your power. Yun ang kapangyarihan ninyo. Gisingin. Itong mga dilaw na mga kongresistang pumunta na, ang dugo nila ngayon, nung una, dugong dilaw, ngayon sila, dugong pula na kasi kay Digong na sila Ngayon, sabihin na natin din sa mga putok sa buho na to, ayusin nyo na. Ipasan nyo ng FOI, mga putok sa buho kayo, mga hipokrito kayo. Lumayas ng leader ninyo, tapos na. Kaya ikaw, Erice, Congressman Erice, makinig ka. Sabi mo, para magkaroon ng kredibilidad na minorya sa Kongreso, hoy, 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 kengkoy, Erice. Hoy, 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 Congressman Erice, sabi mo, we need to have a yellow liberal Congress to have a credible minority. Excuse me? Alam mo bang ibig sabihin ng credible? Credible? Alam mo bang ibig sabihin ng credible? Paniwala? Credible? Sa bibig mo pa lang, pagtalsik pa lang ng laway mo, wala na akong tiwala Gina Lopez, habulin mo to, si Erice at ang kanyang minahan at kanyang mga katsokaran. Yan ang mga sinasabi nating maraming tinatago na mga minang hukay dito, hukay doon. Yan ang sinasabing ways and means ng liberal na Yellow Bleeding Hearts. Para malaman mo, Gina Lopez, go after this guy. Maybe you can go after this guy, kanyang mga mining, mga open pit mining, abuso yan sa Mindanao. Yan ang sinasabing binabantayan at pagkatapos hindi na binibigyan ng permit. Can you hear me, Erice? How can you be credible kung may tinatago kang baho? Ang baho-baho na nga yung mga pinagagawa mo, tapos dadagdagan mo pa ng baho, credible? You can only be credible until such time you tell your company at yung minahan ninyo dyan, kung sino man, na talaga nag-providing helicopters, mga sasakyan at milyones to support the liberal, natalo naman, now you're saying you're credible? Shut the F up! Ganun na lang. Ganun na lang gagawin mo.
All right? So you need to be a fiscalizer in Congress. Lusaw ng kulay ninyo eh. Unless kung meron mag-underground yan. Yung mag-underground yan na tumalo na sa kabila, pula na yung dugo ninyo. Iwasin nyo maging dilaw kasi baka may magka-jaundice yung iba dyan. Pantalyon Alvarez, gising. Baka kasi, pukaw na mo! Diha sa Kongreso, pukaw na mo! Gising na kayo dyan. Tindog na mo diha! Pagbangon na kayo dyan. Kasi, pag hindi kayo listo, baka mamaya, dilaw na lang bigla. Sus Maria Josep, magbabalik ko kami. Standby, mga bossing. Sabi nga ni President Digong, hindi ganun kadali, sama-sama at balikat kayo sa sinasabing pagbabago. Change is here, pero kinakailangan na patuloy ho yan, hindi lang sa salita, sa gawa. Si Aaron Pinoy was the president for a particular party and people only. He was the lame duck since day one. Si Oriel Sam Reyes, yan ang tama, President. A president that walks his talk. Noon pa naman natin sinasabing gano'n eh. And walk the talk, and walk the walk, and be transparent. At si dami ho rito agad nagsasabi the third is certainly a man of action. And then si Helen Gonzalez, nga na karaang administrasyon. Ang lalaki ng mga letra nito, nahilo ko sa kababasa. Anyway, marami pa ho yan, mga bossing. And all these na babasahin, kasi kung babasahin na lang ho natin, interactive ho tayo eh. Para malaman nyo, ano? We would read all those messages, but then again, sabi no sa Twitter ho kasi, wala na dapat sat-sat, action agad. Sa Twitter, and then sa Twitter ulit, si J-Tan, the third is, sa Facebook, mahahaba ho to eh. Pag sa Facebook, buti na lang, the third is admin take first step. Yan ang problema pag Facebook, ang haba ng mga sinasabi. Parang mag-newscast na ako nito. Anyway, yung mga sa Facebook, mababasa niyo naman ho yan sa aming Facebook sa Bitag Live at Bitag sa radyo. Mas madali ho kasing basahin ng Twitter. And I love reading yung mga comments sa Twitter kasi may limited in characters. And like sa Facebook, ang hahabaw eh. Sinasarapan ho magbigay ho ng comment yung mga wala naman ho masama dyan, but you can read that and I read all the comments pagdating ho dyan sa sinasabing Facebook ho, mga boss. But I love reading ho ng mga comments on Twitter because they're limited in characters and binibilang ho yan. 38 after 10 in the morning sa Ben Tulfo ho, Monday. How are you? Kumusta ho kayo? How's your day? How was your weekend and how's your day going on? It's you, me, your coffee, your chocolate, your tea, and your cell phone, your mobile phone, your laptop, desktop, and your whatever's computer na meron ka dyan. And Bitag Live in the morning, listening to us sa aming Facebook, mga bossing, and just in case hindi nyo makakumpleto, this is, you can follow us, uploaded to ito sa aming Bitag Official sa YouTube channel ho namin. Sa Bitag Official YouTube channel ho by segment or the whole episode. Maganda ho yan, mga bossing. Well, let's go on 10:38. Kumusta ho yung mga taxi drivers ho sa Metro Manila? Kumusta ho yung mga suki ho natin nakikinig, mga call centers? Kumusta ho yung mga sa ibayong dagat? Yung mga, eto ho'y gabi ho ngayon sa US, so they have time to listen to us. Sunday evening ho ngayon, 10:39. In the state of the United States, doon sa California, same time. And, no, not that. In New York, ganito hong oras, same. In California, sila ho'y 8:39, 2 hours. And daylight saving time na ho sila doon. Anyway, sige. And doon ho sa mga ibang mga Filipinos across the globe na ayoko na magbanggit, I know that you're listening. And we're going to make sure that you're just here in the Philippines and we're trying to analyze every news and issues na hindi nyo mababasa sa pamamagitan ho ng mga news na yan online or whatever is online news ng mga malalaking dyaryo. Just make sure na binabasa nyo hindi yung mga yellow bleeding hearts na mga broadsheet or sometimes you make it just a choppy broadsheet. That's a long E, but if you try to make it I, broad. Okay. I got it. 10:40. Marching order ho ni President Digong, the President Rudy Duterte. Sa lahat ho na mga kay General Bato, kay General De La Rosa. Make it hard for the mayors.
linked to the drug to operate. Sabi ho ni General ni President Digong kay General De La Rosa, gawin mong mahirap para doon sa mga mayor na sangkot sa droga. Oh, pahirapan niya mga yan, yung putok sa buho na yan. Meron ho silang mga intel kung sino yung mga mayor. Kaya ang mga mayor sangkot sa droga, magtago na kayo, magkalansigin ng mga bombolyos ninyo. Commit suicide if at all possible. You know why? Sabi ho ni President Digong to the PNP chief, at to all the chief of police kay General De La Rosa, tigukin nyo na! Tigukin nyo! Sige, ubakan mo pa! Ubakan mo! No. Kakasa ba? Walang kumakasa. Ano, SPO1? Sagot! Sir, wala. SPO2! Sagot! Walang, sir. SPO3! Sagot! Sir, everything clear. SPO5, 6, 7, 8, 9, SPO10! Sagot! Sir, walang SPO10. SPO11! Sir, bago mag-SPO11, SPO10 muna. Ano? Walang SPO10. SPO4 lang. Okay, sige. Sabi, kasi mga SPO1, SPO2, sila ho yung mga sinasabing in-between ranks, those coming in, na mga bata-bata, at saka yung mga new officers, graduate pa lang sa mga police academy, na kung minsan, they rely on the wisdom of those middle, mga sarhento. Kaya, anybody na may SPO10 dyan na ranko, please stand up. Can everybody say that? Please stand up. Would somebody please say if I'm right? Please stand up. Oh, ito mga chief of police, magiging mahirap daw kasi may marching order si President Digong to De La Rosa, General De La Rosa, na make it so hard. Pahirapan itong mga mayors na kung sakaling ito'y manlaban, tigukin nyo na. Don't be surprised. Wag daw ho kayong medyo magulat kapag may mga mayors na mamamatay dyan. Ha? May mamamatay. Give me the Tech 9. Yung Tech 9. Talagang full auto. Tiray mo. Tindali. Barado, boss? May sipon ba yung baril natin? Wag mong papitin. Diretso. Gusto ko yung tuloy. Tirahin mo! Yan. Yung napapakinggan ay sinasabing Tech 9. Yan ho yung mga ganyang klaseng tirada na yan. Pag hindi ka pa, ewan. Sige, tirahin mo sila lahat. Dali. Nagtago. Nagtago yung mga, normally yung mga mayor sa probinsya yan. Yung mga mayor sa probinsya na kumakanlong at gumagawa ng mga sinasabing mga, ayan, is yung sangkot kayo sa drugs. Magsitago na kayo, takbo na kayo dun sa, sa sinasabing, yan. Tumatakbo. May dala-dala, may dala-dalang sako ng mga shabu. Tirahin mo. Sige. Tumatakbo, Sige. Tirahin mo. Ayaw bitiwan yung sako. Ano yung dalang sako? Boss, bitiwan. Tirahin mo, pati sako. Boss. Pagkain para sa baboy, boss eh. Darak. Ganun ba? Oh. Wag. Kinakailangan natin ng mga baboy na... Ayun, sa ilalim ng puno, parang nandun pa, umakit sa puno. Tirahin mo. Boss, dalawa na yan. Kalabaw ni Mang Igmi ang tinamaan. Patay tayo yan. Wala na mga araw sa bukid. Ayan ang naging problema. Pati tuloy yung mga sinasabing magsasaka na walang kinalaman sa droga, masasangkot kasi dito sa mga sinasabing mga mayor natin. Anong ginagawa ng mga mayor natin? Mga bossing, ang mga mayor ho natin dyan, nasangkot sa droga, may marching order sa inyo. Ano marching order? Magtago na kayo. Kapag hindi, mismong chief of police ninyong papatay sa inyo. Hindi ako may sabi niyan, sabi ni Digong yan. Magiging mahirap para doon sa mga chief of police na sangkot sa droga. In fact, mga bossing, may sabi ho si Senator Pampilo Lacson na kinakailangan talagang may moral authority itong si PNP Chief De La Rosa. Pagdating ho doon sa sinasabi nating pagiging Chief PNP niya. Kinakailangan daw mga bossing, dapat itong si De La Rosa hindi ho pwedeng kumurap na
marami na daw ho mga kongresistang kulay dilaw na bumubulang. Ilagay mo si ganito, ilagay mo si ganyan. May mga gobernador na daw, mga politiko lumalapit at sinasabing, tao ko yung lagay mo dyan. Ang sabi ho ni Pampilo Lacson, which I believe is right, huwag mong pagbigyan yung mga putok sa buhok ng politiko na yan. Kasi pag pinagbigyan mo yan, hindi na ikaw ang Chief PNP de la Rosa, General de la Rosa, Bato, General Bato. Ang magiging Chief PNP nila at rerespetuhin ay yung kanilang patron. Sa panahon ni Digong, ang marching orders sa kay General de la Rosa, pati mayor, tigukin nyo. Dahil sangkot sa droga. Sama na pati congressman. Sama nyo pati kay senator pag naglumoloko-loko dyan eh. Walang senador-senador, walang congressman-congressman, walang mayor-mayor, walang gobernador. Nakapagsangkot kay sa droga at nanlaban, tirahin mo. Tirahin mo. Sige. Okay. Siguro na lang, sa tulog pa lang yan. Hindi pa kayo natakot. Ewan natin. Talagang desidido na kayo sa buhay ninyo. But anyway, mga bossing, kaya ho natin sinasabi, the marching order ho yan, Digong eh. Kay General de la Rosa. Si General de la Rosa naman, I congratulate you, General. And I expect you na talagang hindi ka matitinag doon sa mga gobernador na at mga congressman tsaka mga senador kasi unang-una, in-appoint ka ni Digong, hindi ka pwedeng matanggal dyan. Pangalawa, ipakita mo ang pangil mo. Yung pangil mo na matalas. Pakita mo yung pangil mo na pag sila iloloko, ngat-ngatin mo. Ngayon, ganyan, General Bato. Ngayon, pag may mga gobernador, senador, congressman, bata ko to, lagi po to. Sabihin mo, idadaan ko muna kay Digong. Kasi siya ang boss ko. Kasi pag inilagay mo yung kanilang mga tao kung sino maging chief of police dyan, lalaking ulo ng putok sa buhong pendeho. Ang sasabihin niya, malakas ako kay gobernador, malakas ako kay congressman, malakas ako sa senador. Pag mong pagbigyan kahit sino mga putok sa buhon, wala silang pakialam. Yeah, civilian in character. But this PNP is civilian in character. Nakita niyo ba? Pero it doesn't mean civilian in character. The chief of police is De La Rosa, and General De La Rosa takes the order from the chief executive. Nobody else. No mayors, no congressmen, no senators, and no governors can dictate. You can only negotiate. Do not dictate. Do not dictate. Negotiate. Do not dictate. Negotiate. Yan ang kulay ng mga pula. Pula, hindi ba? Hindi dilaw. You negotiate. Do not dictate. Nung panahon ng dilaw, dictate and dictate. And then you will evaporate. Hindi kasama yun. So, kay General De La Rosa, I expect na ito hong mga lumalapit na mga politiko, congressman, or senador, or gobernador, o mayor, na ibubulong yung kalang tao, isumitin niyo yung short list. And then may short list din si General De La Rosa na kanya mapagkakatiwalaan. Kasi yung panahon ho ni Gloria, panahon ho ni Benigno S. Aquino, lahat ho ng mga kung sino-sino dyan na inilalagay ho nila, mga tao nila sa mga rehiyon nila para libre ho sila gumawa ng kalokohan eh. Gobernador man yan, senador man yan, congressman man yan, nagiging chief of police ngayon, yung kanilang patron. Dito, General De La Rosa, please don't. Please do not. You're the man. So, what the man says, they should follow. It's not their business. Because gagawa lang sila ng batas. Ganyan, gumawa lang kayo ng batas at wala kayong karapatan, dektahan. Ano kayo, union? Di ba? Ang union, pwedeng ilaban. Ano kayo? Yung mga nasa management? Pag nasa management kayo, ng wetting, hindi po pwede. You negotiate. Okay? When you start dictating, etong bagay sa inyo, tirahin mo machine gun. Sige. Gusto mo palang dumikta, diktahan mo kami. Sige, putukan mo. Ano? Hindi na po. Negotiate. Ganun pala eh. Kain naman pala. Kinakailangan palang machine gun muna para to negotiate. Kinakailangan muna takutan. Wag naman.
Lahat naman nakukuha sa mabubuting usapan. Programa pala yun. Anyway, mga bossing, that's it. Let's talk about something dito, mga boss. Nag-prepare ho ako rito ng mga top talking points ko lang. If I ever look at this, I'll be bothered by this. Hindi ho listahan ng wetting to, because I don't believe in wetting. Ito ho'y listahan ho in the absence of my iPad. So, titingnan ko ho itong old-fashioned rock and roll na newspaper. This is the product of... Hindi na ho product of digitization to kasi may papel ho ako eh. Meron naman ho dyan. Kaya mas gusto ko lang the good old-fashioned white paper na nakalagay, do not dictate, negotiate, boss. Sino bang may sulat nito? What, did I ever try to dictate on you guys? Sa mga staff ko, I've always negotiated with you. Did I? Say it. Say it. Machine ganin ko kayo. Okay, anyway, dito tayo. Ito maganda ho ito, mga boss. Alam niyo ho kasi, the first that I think we can expect something from the Department of Budget and Management, si Secretary Jokno. I believe that this guy's for real. And we can expect good governance, pagdating ho good fiscal management as well. Malalim na ho ng aking sasabihin nila. If you're intellectual, kahit na mangmang, makakaasa ho tayo na sinasabing magandang pangangasiwa ho at pananalapi ho natin, makikita ho natin na hindi ho ito yung sinasabi nating the bleeding yellow heart style or the yellow ribbon time. Sabi ho ni Ben Jokno, mga bossing, they will now revisit and review some of the things that are very good. Alam nyo, we give credit where credit is due para dito sa mga liberal. You know why? May mga programa ho silang magaganda, kaya lang may motibo ho eh. May mga programa ho silang magaganda, pero may motibo. Anong motibo? Niloloko yung taong bayan. Kasi can you imagine a year and a half before the election, they came out with a very good BUB, bottom-up budgeting. Ano hong ginawa? Mga boss, naglabas ho sila ng bottom-up budgeting. In other words, manggagaling ho sa mamamayan ng mga rehiyon, probinsya, munisipyo, at doon manggagaling yung sinasabing budget sa anumang programa, plataforma, or aktibidades na pupondohan ng gobyerno. Subalit, itinatago ho nila kasi wala pa hong FOI. So, hindi yung malalaman ng tao kung ano yung mga pondong ilalabas dyan at proyekto. So, magsasubmit sila ngayon, yung pala pakitang tao lang para sabihin, okay, tama, may BUB kami, pinagmalaki ni Marojas yan, tsaka yung liberal, which utak ho to ni Abad. Ito ho'y sabi ni Jokno, they will revisit because this is a good program. Magandang programa ho to. Para ho talaga sa mga kababayan ho. Kaya lang kinakailangan revisit, i-revisa, at tingnan, silipin, kung anong problema, kasi may problema talaga. Maganda ang layunin, may motibo ang gustong ipagmotibo at ang motibo hindi maganda. Ay, hindi ho ba? Okay. So, bibisitahin ho yung titingnan para talagang makita yung partisipasyon ng taong bayan sa mga rehiyon, probinsya at munisipyo. Isa rin ho sa sinasabing susundin ho na natin, yung sinasabing pagsunod ho sa GAA, General Appropriations Act. Lahat ho ng mga transparent ho yan. Ilalabas ho na pagpupondo yan sa Kongreso. Yan ho'y susundin din nila ng, at papatupad. Kasi dito sa GAA, tinatago ho nila. Paano mo malalaman kung ano yung budget sa GAA? Walang freedom of information. Na ngayon ay mayroon na kay Digong. Executive order nga lang. Kaya kayo mga kongresista at mga senador, ayaw ho nila ng sinasabing FOI, Freedom of Information, yung karapatan ng yung sinasabi ho dito ay malaya kang tingnan yung mga bagay na gusto mo makita sa pamamagitan ho na mga bagay na makukuha mo sa mga tanggapan na itinatago ho nila eh. Hindi sila transparent. Ngayon, papatupad ni Digong. Pakita na yan. So, transparent. Titingnan din ho nila yung sinasabing CCT, Conditional Cash Transfer Filipino Pantawid Pamilya Program, na ito ho'y marami raw hong nakasama rito na hindi naman karapat-dapat. Ang problema, in-accommodate kasi ginawa ho nilang
asandata para marami silang makuhang mga sinasabi ho natin tagapagsunod na ang sistema ho nila papogi lang na hindi naman totoo. So ngayon, ibibisitahin ho yan. Ibig sabihin, sisilipin kasi magandang programa. May mga magandang programa naman ng mga kulay dilaw. Ang problema, may motibo lagi. May mga balakin. May mga maitim na balakin. O ngayon, ito ho. So, yan ho. Ngayon, isa hong bagay na gusto ko ho rito makita talaga. Alam mo, nung panahon ho ng Dilaw, Presidenteng Dilaw, na yung estilo ho nila mga bossing, ang bilis ho nila humingi ng budget sa Kongreso. Na nilalabas agad ng Kongreso 3.5 trillion pesos. Ang bilis ho nila humingi ng budget. Etong problema, ang bagal naman ho nila, slow spending. Underspending at mabagal ang pag-release. Sus Mariosep, ang tawag ho dyan, budget indigestion. So, yung buong pondo na dapat mailagay sa infrastruktura, sa agrikultura, sa kalusugan, sa edukasyon, sa sinasabi natin ng pagkain, hindi ho na ilalabas kasi itinatago ho ng mga dilaw. Kaya ho, itong freedom of information, it must pass in Congress. Alam ko ho na kay Digong in his heart of heart, malinaw ho na gusto ko maging transparent. Kaya sa pamamagitan ng executive order, okay na ho yan. Kaya lang ho, the mother of all laws is the Constitution. The Constitution, you have the Republic Act by Congress. Must be a Republic Act in freedom of information. And then Republic Act, you have Presidential Decree. I don't think so. Executive order, pwede na. But wala hong substitute sa sinasabing Republic Act, isa batas ho talaga. Kaya ako ho, mga bossing, naniniwala na ito hong freedom of information may kinalaman ho sa lahat ng ating sinabi ngayon. Nang hindi ho nangangapa sa dilim si Juan de la Cruz. Analyze everything that I said, mga boss. Hindi ho ako nag-opinion. And I like to, maitaas ho ang antas ng inyong pag-analisa sa mga bagay na mga issues ho. Issues ho na talagang may saysay sa pamumuhay ho natin sa lipunang ito at may saysay at nakikita natin yung pamangangasiwa at pamumuno ng ating pamahalaan sa bagong administrasyon Digong na sila'y dyan nagsusumikap at panawagan ho ng mga mamamayan ay makipagtulungan sa sinasabing pagbabago. Ala na ho tayong oras, mga bossing. I'll see you tomorrow. Adios.